mga kababayan natin ng Pilipino na naghihirap, pero ito ginagawa, nakakonsentrate sila doon sa mga iniisip nilang mga hadlang sa kanilang political interest, lalo na malapit ng eleksyon na Sir Jay, at itong sabwatan nga ng Pilipinas, ng Marcos administration at ng Amerika, malaking bagay yan para sa kanila. Dalawa na lang talaga pag-asa natin. Unang-una, hindi tayo kinakapos sa panalangin. Pangalawa, tayo nananawagan sa Armed Forces of the Philippines. Yes. Kayo na lang ho. Kasi kapag hindi pa kayo kumilos sa mga susunod na araw, magkakaroon na talaga tayo rito na hindi ko man dapat sabihin, but if the Armed Forces will not move, this will trigger, anong tawag nito, yung civilian na ang gagawa ng paraan na ayaw naman nating mangyari. Siyempre, kasi kung sa akin gagawin yan, hahanapin ko, pati yung apo mo, kung sino kumang animal kang pulis ka. At hindi ko pababayaan na hindi ako makakabawi sa'yo. Kasi wala na ako masulingan eh. Siniming nila 4 na araw na holiday para hindi makapunta sa korte yung mga abogado ng KOJC. Kasi lahat ng ginawa nila, simula po ng madaling araw, noong papasok na dyan, puro illegal. No? Puro wala po sa hulog. Puro labag sa batas. Kung tutusin, sila ang tagapagpatupad ng batas. Alagad sila ng batas. Pero lahat po ng ginawa nila, illegal, forcible entry, anong tawag nito? Private property yung pinasok nila, no? Marami sila, dami. To properties, yes. Meron pong namatay, hindi na po ito homicide dahil premeditated yan. Murder na po ang ginawa nila. No? Ilan na po ang napatay nila diyan sa kanilang pagpasok, pagkubkob sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi na po yan, hindi po biro ang ginawa nila. Hindi na po namin mabilang ngayon, exact figure, kung ilan po ang sugatan, kung ilan ang nasa ospital, sapagkat tuloy-tuloy po yung kanilang pandarahas at pagmaltrato, no? Kung gaano ako, Mr. Torre, sabi ko nga sa'yo, hindi ka habang wala kang titulo Torrens dyan. Siguruhin mo lang na pag-retire mo, wala ka rito sa Pilipinas. Dahil kapag ka nandito ka, ilang libong kaluluwa ang maghahanap sa'yo. Ilang libong kaluluwa ang maghahabol sa'yo sa legal na pamamaraan. Saka Sir Jay? Kaya, ngayon, kung hindi mo kayang sawatain ito, Mr. Marcos, you have I'm giving you a graceful exit. I'm not asking you to resign. Just step down and seek professional help. Humingi ka ng tulong. Kasi hindi na tama itong itong ginagawa mo eh. Masyado nang malala ang problema, sakit mo. You have to seek professional help, Mr. Marcos. And you can only do that by stepping down. Kawawa naman ang Pilipinas. Alam mo, magkasama tayo for 7 months sa New York habang dinidinig yung kaso ng nanay mo. Hindi ko inakala ni sa panaginip, ni sa hinagap that you will end up like a demon, no? Hindi ko inakala. Akala ko, sabi mo noon, magbabago ka dahil sa karanasan ninyo na tutulong kayo sa mga Pilipino. Sinasabi nyo yung mga kayamanan ng tatay nyo, ibabahagi nyo sa mga pobre, sa mga... Hindi ako naniniwala na ngayon. 7 buwan kita nakasama, Bungit. Animal ka, binigyan ka na ng pagkakataon, ganyan ka pa rin, ayop ka. Sir Jay, may pahayag si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Kanina ito during sa itong
110th anniversary sa Cotabato Province sa Panayam, no? Ambush interview to. Salubong ko nga siya kanina eh. Sabi niya, Sir Jay, doon sa Panayam, bahagi ng Panayam, walang kinalaman yung Malacanang sa nangyayari ngayon dyan sa Davao City. At wala daw silang utos, yung Malacanang din, sa mga pulis. Yung PNP lang daw, nag-decide kung ano man mangyayari doon. So, ano masasabi, reaksyon mo dito? Benor. Kilala kita eh. Kilala kita. Tambay ka ng barko noon nung may bar pa ako sa Quezon City. Ha? Hindi. Huwag mo akong pandaran ng ganyan. Ha? Kasi gago ba naman gagalaw yung pulis na wala kayong order? Ha? Hindi naman mga siraulo yung mga pulis na yan eh. Hindi naman sila maitakutan kung walang pananakot galing sa opisina nyo eh. Na sa Bisaya po, di mo mutuman sa order, makulban mo kaldero. Oo. Isa may buwang nga pulis nga, dili mo anha diha. Oo. Tsaka, pwede bang gumalaw yung ibang unit from all over the country na magpunta riyan pagkatapos sasabihin mo walang pakialam yung nakakataas? Oh. Ngayon, kung sinabi mong inaako ko lahat, ako ang may order niyan, baka ibang usapan yon. Pero sabihin mo walang alam si Marcos. Ilang araw niyong pinractice yan, ilang araw niyong pinagplanuhan, kinrokis niyo pa lahat yan. Jason. Oh. Kaya wag mo sabihin hindi alam ng presidente yan, para ka namang mamasapan no eh. Alam ng presidente pagkatapos maihugasan yung kamay ni Pinoy noon. Matagal na kumita na yan. Yang palusot na ganyan, kumita na yan. Ha? Benhor, kita mo yung sarap ng buhay mo. May escorted ka pa kanina, 17 sasakyan. Oh. Bakit? Takot ka? Oh. Dumaan ka rito sa harapan ng bahay ko eh. Buti na lang na mabilis yung takbo, kundi kung nahabol kita eh. Baka ayain pa sana kita mag-almusal dito para ipaliwanag itong kagaguhan mong ito. Oh. Kung maalala mo, Sir Jay, di ba? Sa isang Panayam din, sa isang ambush interview kay Bongbong Marcos Jr., hinamon niya si Pastor na lumabas na. Siya mismo, yung Pangulo. Sumunod sa batas. Pangulo naman, walang kaalaman sa batas eh. Sabi niya, sumunod sa batas. Sila nga itong hindi sumunod. Sir Jay, dyan sa harap ng gate may nilalagay. Hindi lang natin matiyak lang nito. Tinatanggal. Yung speaker daw, tinanggal. So, sana makausap natin si Brenda ba o kung sino mang nando doon para siya mismo ang kasi mahirap kasi ding tingnan natin ngayon kung ano yung tinatanggal, yung speaker daw. Puro daw tayo. So, yung mga pulis ay na-disperse nila yung mga missionary workers sa labas. Ito, nasa linya. Hana, yes, kumusta ang sitwasyon natin dyan? May nakikita kaming ano ba itong ginagawa ng mga kapulisan? Yes, Jade, yung dispersal group po ng PNP, they were able to move now with their forces hanggang doon sa harapan ng gate na doon, yung Emerald Gate ng Kingdom of Jesus Christ. So, last night, nagkaroon ng program din sa labas ng gate. Pero, part pa lang yung property ng KOJC para din sa prayer video na ginawa kagabi, diba? So, nung inaatras na yung mga tao, nagbaklas na rin yung mga missionary workers. Pero, nagulat kami na sa gitna ng pagbaklas noong mga sound system, biglang pinigilan ng mga pulis dahil kapag di-order daw ni Torre, evidence daw lahat yon. Even yung stage na nilagay, yung mga doon sa gitna ng kalsada, kinuha yung mga kahoy na ginamit doon at it will be used as evidence against us. Nakausap ko si Attorney Torion because he was there habang ginukuha po yung mga sound system natin. Sabi ni Attorney Torion,
dadalhin daw ni Torre sa katitipan itong mga sound system na ito, and it will be used as evidence daw. At ang sabi naman ni Atty. Torion, hindi ko alam kung anong na-commit na crime ng mga sound system na ito para gawing evidence, di ba? So, for now, para walang gulo, nakuha naman, nag-i-insist talaga yung PNP kasi a-arrestuhin din yung mga missionary workers kapag pumalag, nakunin yung mga sound system na yan. So, wala talaga magagawa. So, yan po. Ang problema din kanina, ina-atras na, pwersahan ng pag-atras ng mga pulis, maliban na sa pinupwersa, hinihila pa yung ibang mga tao para masaktan at yung iba, inaresto pa. Jade? Sir Jay, okay, ako na lang. Hana, yung kanina kasi, nakita natin na talagang may mga nasaktan din, no? During the attack nitong mga kapulisan. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung lugar ba dyan, may permit ba mula sa Davao City Government? Allowed ba yung KOJC? Yes, nakuha tayo ng permit, Jade, para sa din ng lahat. Para gawin tong peaceful rally. Nakita niyo naman, di ba, live, magdamag yung ginawa natin. Wala naman tayong ginawang krimen doon sa mga prayer na ginawa at pagkanta natin at pag-voice out ng boses ng mga taga KOJC dahil din sa mga illegal na ginagawa ng PNTU sa loob ng compound. So, kung meron sila mga body cams na ginagamit nila na live din, makikita nyo naman, kung paano ang pag-asa ng mga pulis, may mga nakita ko mga babae na kasama natin, tinalo ang likod. Nag-iiyakan na, hinilan na namin papasok sa gate. Grabe. Babae, lalaki, matanda. Yun, pinagpapalunan ng mga pulis. Okay? Oo, pero yung mga, ang ano kasi dito, ang dapat mabigyang diin natin na Hana, kung walang makikita kasi... mo, Jade, kung makikita mo, Jade, inaaresto ng pulis, nakatayo lang, hinilan na nila, tapos inaresto na. Ganun sila. Yun nga ang nakakagalit. Kasi wala namang ginagawa yung mga missionary workers. At isa pa, bakit nandiyan sila sa labas? Kasi nga, hindi sila pinapapasok sa loob. Walang ibang lugar kung saan kayo magtitipon nagrarally. Wala na talagang batas. Oo. Pero itong mga malalaking sasakyan, Hana, saan ba ito? Kukunin din ni Torre? Hindi ako sigurado dun sa mga sasakyan na. Pero ang confirm, ito mga speakers na nakita natin kanina, yung mga speaker na kinuha ng mga pulis, dadalhin sa katitipan. Oo. At gagawin ng evidence. At nga pala, hindi nila yung kotse pala. Gagawin nilang evidence yung Honda. Wow. Pwede, Hana, linawin lang natin, ano yung dahilan nila? Bakit nila tatanggalin yung mga i-favorite natin kung gusto natin gawing protesta, meron man tayong permit. Ano naman yung reason nila ngayon? At anong next na plano nila? Anong impormasyon nakuha natin? Gaya na sinabi ko sa In, wala lang batas. Wala lang mo In, nagkakanta ng happy birthday sa loob ng gate kasi birthday din ngayon ni ng ating Executive Secretary, Sister Nori Cardona. Yung iba din talaga yung loob ng mga missionary workers natin, yung countenance nila ba, nasa kabila ng operasyon, you can still find joy sa kahit anong mga sitwasyon. Ina? Yes, at of course, gusto natin ipabot pa rin, sa kabila ng nararanasan natin, ang ating pag-abot ng pagbati kay Sister Eleanor Cardona na grabe kahapon din, alam ko wala pang pahinga, ang ating administrator, lahat kayo dyan, lahat tayo dito nakatutok ngayon, na sana nakikita nung may sanang konting konsensya pa itong mga kapulisan na ito. Alam mo, Ina, 3 days na? 3 days na nila tayo ino-oppress sa loob at labas ng compound natin. Alam mo, saan ka nalulugar, In? Saan tayo lulugar sa administrasyon na to? Buti na lang at may SMNI ang nakatutok sa lahat, At yung ibang media naman ay humihingi ng access, doon sa mga nangyayari dito.
Pero yung panawagan nga ng KOJC, no, huwag naman i-twist ng mainstream media yung mga nangyayari. Buti na lang, katawan din ng SMNI, yung mga vloggers na dito sa Davao City, yung mga banateros na nakasama natin dito, na para makita din in a different light yung mga nangyayari dito. As you can see, mga kababayan, ang nais lang naman ng KOJC, mabuhay na matiwasay. Isulo ang karapatang pantao. We are for nation building. Both SMNI at ang KOJC, matagal na yan. Ganyan ang paninindigan. Ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Kibuloy. And with that, ganito ang isinakli sa atin. Partner Hannah, meron pa bang tulong tayong dumarating dyan ngayon na napag-alaman o kahit opisyal or meron na bang sundalo? Tulong ba? Meron ba tayong umaabot ngayon dyan? Kasi grabe, 3 days na rin natin pinapakita yung ginagawang karahasan ng kapulisan. At this point in time, the only help that we can cry out is mula talaga sa amang makapangyarihan. This is our Red Sea moment na kahit saan man tayong tumingin, we feel that we are in a hopeless situation. Pero nung time na yun, sa Red Sea moment, nahati yung dagat and they were saved. And we're waiting for that moment na mahati na itong dagat na kinakaharap natin ngayon to finally see a miracle that will matatapos itong lahat. Sir Jay? Yes. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, Hannah, na napag-alaman ko just a few seconds ago na yung nag-disperse violently kanina ay pinamnuan ni Colonel Patay. No? Siya mismo ang nagbibigay ng command according to my sources inside the PNP. Yung regional director ng Highway Patrol Group dito sa Region 11 na kasama sa mga ground officers dito sa may vicinity diyan mismo sa harapan ng Emerald Gate ng Kingdom of Jesus Christ. Yung Colonel Patay, ito yung unang in-appoint na Davao City Police Chief na inabot lang ng 4.5 oras, no? Na kanyang panunungkulan, tapos pinalitan siya, yung pumalit, mga 2 oras lang din mahigit, bago dumating ito si Colonel Hansel Marantan. Para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan. Kaya kung nakita po ninyo kung gaano yung pag-aampas, kung kakilala nyo yung pamilya nitong ni Patay, ni Colonel Patay, pakisabihan ho ninyo, ang gandang lalaki ni Colonel Patay, ang dami niyang binugbog, ang dami niyang sinaktan sa nakalipas na 1 oras. May naimatay na. May nakikita tayo ngayon, nakadapa na, Sir Jay, kung matatandaan mo, Sir Jay, dun sa past press conference natin, ito ang binigay sa atin ng intelligence natin o yung info na nakarating sa atin na kapag sila ay pinwersa nila dito ang kanilang presensya sa ating compound, magiging madugo. Ito mo naman, kung paano nila arestuhin, tratuhin, babae, matanda na makasamahan natin. Ayan, okay. Lilipat, inatras na siya, pagkatapos hinuli pa, nahimatay na nga, hinuli pa nila. Pagkatapos, kahit wala na nakatayo lang, pinusasan. Ganyan. Yan ang info na karating sa atin. Diba yan, karating din na info na tatamla ng ebidensya. Buti na talaga sa panahon natin ngayon, lahat na mga kasama natin may cellphone, nagkanya-kanyang live. Sinakuhanan talaga yung sinabay yun doon sa... Sinabay doon sa commotion kagabi yung pagpasok ng mga pamplanting nila akala siguro nila walang nagbabantay. Kuha-kuha yung audio. Kuha-kuha yung video. Pati yung pinasok nila na hindi pinadaan sa scanner ng KOJC. At saka, alam mo, Sir J, maliban dyan, Sir J, nakarating na din yung sinabi din yung sa ating informasyon na maliban pa sa gagawin nilang yan, talagang they will invade this property. At alam mo, habang nag-rally tayo, habang nag-disperse tayo dito, alam mo ba, doon sa loob ng cathedral natin,
pinag-alis yung pulpit namin. Kasi may may nakita daw silang stairs dun sa ilalim. Napaka-outrageous talaga. Sir J. They really believe there's a bunker, there's a tunnel under our cathedral na for ako, Sir J. Dito na, 4 years old pa lang ako nasa Kingdom. Nakita ko pa yung construction. Yung tunnel lang ko. Walang tunnel dyan, Sir J. Oo. Grabe talaga. Paano rin mabubuhay kung sakaling nandiyan may tao, di ba, dyan? Wala namang ventilation ngayon sinasabi. Kung narinig mo, patay na siguro ngayon. Exactly. I don't know why they're doing this. I mean, it is their way to force yung mga co-accused ni Pastor to surrender. Is this their way para mapuwersa sila? I don't think. And what? Ano mangyayari if they will be forced to surrender? Well, they are doing this. Gusto nila, tapos mapilit na mag-surrender yung mga co-accused si Pastor. What? Eh di man-legitimize yung mga masasamang ginagawa, illegal na ginagawa. Oh, may nag-surrender na. Oh, tama yung ginagawa namin na ganito ng KOJC. Dahil may nag-surrender na. Talagang may ginawa na kami. Is that it? No. We will not bow down to that kind of injustice. That's way low talaga, mga kababayan. Totoo yan. Oo. Hana? Sige. Go ahead, Sir Jay. Hindi, kasi nga, noong a few hours before yung ginawa nilang raid, lahat yan nakatimbre na lahat sa atin, Jade, kung anong balak nila. Sapagkat 3 araw nga nila pinapractice ito, pati yung pagtatanim ng kunyari, manggugulo na asset nila sa pulis, pagkatapos may dalang baril na magpapanggap bilang miracle worker o missionary ng KOJC. Kasama lahat yan. Alam natin yan. Kaya nga, ina-advance natin yung mga information dahil ako nga, kung sabihin lang ni Tore ang totoo na kaya kami nandito kasi gusto naming angkinin ito. May utos sa amin na angkinin ito ng mga principal namin. Maintindihan natin yun eh. Pero yung magdadrama pa sila, alam na ba nila wala yung hinahanap nila dyan eh. They know that for a fact. But they need to justify their stay. No? Oh. Sir Jay, Hana. Nandyan pa ba si Hana? Hana? Yes, Jade, kasama ko ngayon si Attorney Kay Laurente. Tanungin natin siya, ano ang mangyayari dito sa mga kinukuha nilang mga ebidensya sa atin, Attorney Kay, live tayo ngayon sa SMNI, kasama ko si Attorney Kay Laurente. Ano ang mangyayari, dito sa mga nakikita natin sa television ngayon na live, kinukuha yung mga sasakyan, maliban pa doon sa sound system. Kasama natin si Jade at si Sir Jade and Ina. Magandang hapon, Sir Jade. And good afternoon, Kay. Good afternoon. Could you run us down dito sa confiscation ay sinasagawa ng PNP sa mga properties ng and some assets of KOJC, Attorney Laurente? Yun nga, kung makita niyo, hindi lang naman yung itong mga properties, real and personal properties, gusto nilang kukunin. Nag-freeze order na nga sila last time sa lahat ng properties ng kingdom. Ito naman, pinakonfiscate na nila. So, aside sa seizure, kumbaga, nag-invade na sila sa ating compound. Ang ngayon naman, ang gusto nilang gamit, ang huli naman nila, confiscate daw nila itong ating mga trucks, itong frame, itong fire trucks natin, which in fact, meron po tayong permit na nakuha yesterday. So, kumbaga, nagpaalam po tayo, nagagamitin tong area na ito. So, kumbaga, dumaan tayo sa process. Nag-submit tayo ng asking permission to conduct prayer rally, which was approved naman by the city office. So, kumbaga, legal to lahat. So, if ever na dinecline naman ngayon, sana binigyan din tayo ng notice na, o sige, back up na, tapos na yung permit ninyo, para naging ang mga kingdom citizens naman, sila very law-abiding. Kung may permit, doon lang sila nag-act kung may permit na. So, kung withdraw yung permit, of course, kami din,
magwi-withdraw din naman. Sana kinausap lang ng maayos, hindi yung i-disperse forcefully. So yun lang po yung masakit ko. Siyempre, lalo na sa mga missionaries na nandito po na hanggang ngayon, naka-lockdown po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound, Sir Jay. May nakamit ata si Sir Jay. Yung mga rooms na ino-occupy nyo doon, yung sa lodging ninyo, na mga parang ladies dormitory sa JMC, hindi pinabalik ba kayo kagabi para makatulog kayo ng maayos o you were prevented from occupying your rooms? Siyempre, in fact, Sir Jay, ayaw na din pumasok ng mga workers, although andun na yung presence ng yung mga police doon sa mga bahay po natin, hindi lang po sa dorm, kahit sa transpo, sa lahat po ng area. So, yun po ang nangyari. So, kaya po, Sir, yun po, Sir Jay. Attorney Kay. Puputulin ko muna si Attorney Kay, ha, kasi kailangan nilang umalis kasi may mga asikasuhin nila yung mga hinuti at yung mga properties. So, babalikan ko kayo at Sir Jay, Jade, for more updates. Oo. May tanong lang. Hana? Oo. Para lang malinawan, Hana? Dami na nahuli, no? Ayan, Ang dami balikan na lang natin si Hana. Ang tanong ko sana, talaga bang totally bawal na? So, tanong natin saan na papunta? Saan na papunta yung mga missionary workers? Saan na sila ngayon? Kasi bawal sila sa loob. Bawal sila sa labas. O saan na sila ngayon nakapwesto? At saan dadalhin itong mga... Yun ang gusto ko sanang malinawan. Pero sige lang, balikan lang natin mamaya si Hana. Pero ngayon po nakikita natin na walang awa pong inaaresto ng mga kapulisan. Wala naman po silang mga armas. Tignan po ninyo mga kababayan yung ginawa. Para bang police brutality na bang tawag nito? Police brutality talaga. Oo. Kinuha yung mga speaker. Mga speaker yung ginamit kagabi. Yan po ang sinasabi kanina ay aalisin yung mga nakaharang dyan sa kalsada at ang kanina nga nakita natin yung mga speaker, yung mga kagamitan nandyan mismo at plano pa yata itong mga malalaking truck dadalhin doon sa Camp Katitipan, yun ang sabi. At gagawing ebidensya ni Torre laban dito sa KOJC. Imagine, naging biktima patuloy nito, ang naging itong mga KOJC. Samantala nakikita po natin sa left side, Yes. ito na nga nagsisimula ng We're getting tweets now, itong from Manila. protest sa Liwasang Bonifacio po. Yan po, para po ipanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos Jr. na naguhugas kamay ngayon sa nangyayari pong pangkubkub dito sa ating religious compound na lantarang paglabag po sa karapatan namin bilang mga Pilipino. Yan po, habang dito po sa KOJC Religious Compound, Davao City, ay ito pong nasa kanang bahagi po ng screen ay kasalukuyan pong hinuhuli ng mga kapulisan, yung mga missionary worker. Dito naman po sa banda sa Liwasang Bonifacio, ang isang rally ng mga kababayan natin kung saan ang panawagan nila, Sir Jay, pababain na. Itong si Bongbong Marcos Jr. Nag-umpisa na ito, Sir Jay, noon sa gabi sa Davao City. Ito, dito naman sa Maynila. At inaasahan natin, maging sa ibang parte sa Visayas, ay patuloy na mananawagan na ang ating mga kababayan. Siguro, puntahan natin itong Liwasang Bonifacio. Right. Ang pong napapanood, mga kaibigan, ay mga pangyayari sa may Liwasang Bonifacio, malapit po sa Bureau of Post Building, na mga Pilipino sa Luzon na nananawagan para sa pagbaba ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang mga hiyaw at mga hinaing.
Habang dito naman, Sir Jay, na pinapakita po natin ang live feed naman dyan po sa labas ng KOJC Religious Compound kung saan pinagkukumpis o kinukuha na ng mga kapulisan ni Torre itong mga gamit po ng KOJC dyan po sa labas. Dahil nga po gusto nilang pigilan yung ginagawa nilang pagtitipon na dyan mismo sa labas. Bakit nasa labas sila? Sa mga nagtatanong, hindi nga po sila makapasok doon sa loob. Kasi pinalabas sila. Oo. So, saan? Pinutulan sila ng kuryente, pinutulan sila ng tubig, kaya napilitan pong lumabas para sa pagdarasal, no? So, saklaw pala ito doon sa order na arrest warrant, Sir Jay, na kunin, kumpiskahin yung mga gamit. Matatawa tayo sa batas ng ating bansa ngayon, ha? Lalo na nitong mga wala kapulisan. illegal nga po lahat itong pinagagawa ng PNP, ano? Kaya nga ito hindi po kalabisang sabihin that this is already terrorism in disguise of serving a warrant of arrest, an alias warrant against a woman identified in the alias warrant issued by the Pasig Regional Trial Court, no? Wala po doon yung pagkubkub, pananakit, desecration of places of worships. Dito po, this is a total disrespect sa Constitution ng ating Republika ng separation of church and state. Ano? Kaya tayo po ay nakatutok ngayon sa maraming